Hello, hello, hello! Samahan niyo ako sa aking ganap noong nakaraang Pasko or ng nakaraang Christmas. On the way na ako guys, papuntang city kasi plano ko ako ay magsisimba. Nagpaalam ako kay Madam Damin at salamat naman at pumayag siya. Ito yung kinakasaya ko, kinakatuwa ko sa amo ko kasi kapag ako ay nagpapaalam na lalabas ay talagang wala siyang sagot na hindi. Puro lang siya okay. Kaya tara, let's go! Pasok ko nga guys sa simbahan ay bumugad sa akin itong parang Belen. 'Di ba guys? Pag Katoliko ka ganito yung mga pang propaganda nila pag Pasko or mga design. Kaya hindi ko napiligan na hindi mag-picture guys kasi nga ang ganan niyang tingnan. At saka nagkikipag-agawan ako ng pwesto kasi ang daming tao na nagpipicture dito saka nagbibideo. Alam nyo na guys, mga buhay content. Habang naglalakad-lakad ako guys sa labas ng simbahan, hindi ako makausad kasi sobrang daming tao talaga guys. Paglingon mo sa likod, sa harap, sa tagiliran mo or sa kaliwa kanan mo ay sobrang daming tao. Ang dami palang Christian dito sa Kuwait guys at talagang lahat sila ay nagkukumpulan dito sa may napakamataas na Christmas tree para magpicture, magvideo at kung ano-ano pa. At ito na nga guys, naisipan kong pumasok sa loob at namangha talaga ako guys kasi sobrang daming tao, wala ka nang maupuan, wala nang pwesto guys. At habang nakikinig ako sa misa ni Father, ay nagtaka ako kasi Indian language or hindi ko maintindihan Arabic guys. Kaya sabi ko mag-sign of cross na lang ako at maya-maya ay lalabas na ako kasi yung misa pala guys ay para sa mga Indian people. Kaya pala ang daming Indiano at saka Indiana sa labas na nagkalat kasi yun pala yung misa ni Father today. Yung language pala ay hindi English kundi Indian. Pagkatapos ko nga guys pumasok sa simbahan para magtingin at mag-sign of the cross na din, ay naisipan ko ding magsindi ng kandila kasi sobrang nahirapan talaga ako, sobrang daming tao. At ito guys, lumabas na ako at naisipan kong pumunta ng seaside. Kasi yung Malia Seaside guys ay malapit lang dito, walking distance lang. Galing ka sa simbahan papunta sa seaside sa tabing dagat kaso traffic guys. At ito na guys, narating ko na ang Malia Seaside at ang dami talagang tao, Diyos ko. Hindi mahulugan karayom guys, iba-ibang lahi. May Pilipino, may India, may Nepali at kung ano-ano pang lahi guys. Nagkalat sila dyan lahat. Ito kasi yung malapit sa... Siyempre guys, ang purpose ko kung bakit ako pumunta dito ay para makapag-video, makapag-selfie at kung ano-ano pa. Kaya ito nga, feeling maganda ang kadama, nagrampa-rampa pa siya dyan kahit maraming dumadaan na tao, hindi talaga ako nahihiya. Wala akong paki guys kasi sinusulit ko talaga yung once a month ko na paglabas. Kasi nga, 'di ba, sa mga katulad kong naninilbihan sa bahay, ay napakahirap tayong maglabas guys, lalo na kung may mga bata tayong inalagaan. At ang swerte ko naman kasi wala akong bata. At nagsawa na ako guys sa pagpipicture at pagbibideo sa seaside. Ito guys, nagutom ang person kaya naghanap ako ng makakainan. At syempre, wala naman iba ditong mga pwedeng pagkainan or paborito ng mga Pilipino ay ang Jollibee guys. Tara, let's eat! Kain tayo guys kasi gutom na gutom na. At sa paghihintay ko ng order, ito na nga dumating na siya at talagang nilagtakan ko na guys kasi gutom na yung kadama sa paglalakad guys sa sobrang daming tao guys, para na akong nahihilo kasi iba-iba yung amoy na aking naaamoy guys. At saka ito na nga guys, sarap na sarap ako sa aking kinakain. Umorder lang ako guys ng 2-piece chicken sa kanin, saka may french fries, saka may yun lang, saka kasi para tipid din kasi wala tayong budget. Kaya let's eat, enjoy the day, busog ang kadama, tapos pag uwi gutom, kasi ubos na yung lakas, kasi nga maglalakad na naman papunta sa parking lot ng sasakyan. Tapos kumain guys, naisipan ko nang umuwi, kasi binigyan ako ng oras ni Madam Damin kung kailan ako uwi, kasi aalis daw sila. Kaya dapat daw before 2 or 2:30 na sa bahay na ako. Kaya ito na guys, on the way na ang kadama, papunta or pauwi na siya guys. Thank you for watching and then salamat sa Diyos at nakaraos na naman ang buong taon natin guys, or nakaranasan na naman natin magpasko. Kaso nga lang malalayo tayo sa ating mga pamilya. Yan ang buhay OFW.